Huwag kang iiyak ng walang kwenta rito, Sita. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ito ang anak ni Ray kay Bianca, ang tunay na tagapagmana ng aming dugo na hindi mo kailanman kayang ibigay. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Consuelo ay tila malamig na yelong dumaong sa dibdib ni Teresita. Ang bitbit niyang bundle ng bagong plansang mga damit ng sanggol ay dahan-dahang nulasulas mula sa kanyang nangangatal na mga bisig, ngunit hindi niya iyon napansin. Walang ingay na nalaglag ang mga puting pranela sa mamahaling sahig na marmol ng penthouse. Tila sumasabay sa tahimik na pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang lalamunan ay tuyot. Walang boses na lumabas. At ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang dibdib. Bakit? Saan siya nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon niyang pagsasakripisyo sa pagbabanat ng buto sa laundry shop sa ibaba hanggang magmadaling araw upang bayaran ang mga utang ni Ray? Nakatayo si Sita sa gitna ng marangyang sala sa 30 palapag ng condominium. Mula sa malalaking bintanang salamin, tanaw ang kumukutitap ng mga ilaw ng Maynila, ngunit ang bawat ilaw ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang asawa, si Reynaldo. Suot nito ang mamahaling polo na siya mismo ang nagkuskos at nagplantsa kahapon. Karga nito ang isang sanggol na natutulog ng mahimbing, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Bianca, suot ang isang mamahaling sutlang duster, maganda, sariwa, at walang bakas ng pagod sa mukha. Sita, please, huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Bulong ni Ray, ang kanyang tinig ay malamig at walang pakialam. Malayo sa boses ng lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Bianca is tired at kailangan ng baby ng tahimik na paligid. Bumaba ka na muna sa laundry shop. Pag-usapan natin ito sa bahay mamaya. Isang mapait na ngiti ang gustong sumungaw sa mga labi ni Sita. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang pagkirot ng kanyang mga kamay na puno ng paltos dahil sa matapang na sabon at chemical sa paglalaba. Tiningnan niya si Ray, pagkatapos ay ang sanggol na may suot na manipis na guwantes na siya mismo ang naglaba at nagpabango ng banayad. Kay sarap ng buhay ng kanyang asawa sa itaas, habang siya ay unti-unting sinusunog ng pagod sa ibaba. Bago pa man siya makapagsalita, hinawakan siya ng mahigpit ni Doña Consuelo sa braso at hinila patungo sa pasilyo ng kusina, malayo sa paningin ni Bianca. Ang hawak ng matanda ay mahigpit, halos mabaon ang mga kuko nito sa manipis na balat ni Sita, ngunit hindi siya dumaing. Makinig ka sa akin, Teresita, mariing bulong ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo kung sino ang nagbayad ng huling 3 buwang dialysis ng tatay mo bago siya namatay. Kung hindi dahil sa pamilya Makaraeg, namatay si Celso sa gilid ng kalsada na walang disenteng burol. May utang na loob ka sa amin na habang buhay mong babayaran. Utang na loob. Sa wakas, nakahanap ng lakas ang boses ni Sita, bagaman ito ay mahina at pira-pira. Dahil ba sa utang na loob na iyon, kailangan kong tanggapin na may ibang pamilya ang asawa ko sa mismong gusali kung saan ako nagpapakatuta sa pagtatrabaho? Huwag mong sagutin ang biyenan mo ng ganyan. Bahagyang yanig ng galit ang mukha ni Doña Consuelo, ngunit mabilis nitong naibalik ang kanyang marangal na tindig. Inayos nito ang kanyang mamahaling hilera ng perlas sa leeg. Isang malaking biyaya na nga na pinapayagan ka pa naming manatili sa bahay. Si Bianca ang nagbigay ng lalaking apo na hindi mo kailanman maibibigay dahil baog ka. Para sa dangal ng pamilya, para sa career ni Ray bilang manager dito, mananatili kang tahimik. Iyan ang tungkulin mo bilang asawa. Tumingin si Sita sa sahig. Naalala niya ang kanyang ama, si Tatay Celso. Bago ito mamatay, hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, "Sita anak, maging mabuting asawa ka kay Ray. Malaki ang naitulong nila sa atin." Tinupad niya iyon. 7 taon siyang naging mabuting asawa, naging alila sa sarili niyang pamamahay. Tiniis ang bawat masasakit na salita ng kanyang biyenan. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila walang halaga sa harap ng sanggol na karga ng kanyang asawa sa itaas. Dinala ni Doña Consuelo ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Sita. Ang mga gintong singsing nito ay kumikinang sa dilim ng pasilyo. Ngayon magmano ka sa akin. Ipakita mo na may pinag-aralan ka pa ring natitira mula sa probinsya. Dahan-dahang itinaas ni Sita ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang malambot at mabangong kamay ni Doña Consuelo. Ang kanyang sariling mga kamay ay magaspang, may mga sugat na natatakpan ng manipis na balat
dahil sa pang-araw-araw na pagpiga ng mga basang kumot at maong. Idiniit niya ang kanyang noo sa likod ng kamay ng matanda. Naramdaman niya ang lamig ng ginto, ang lamig ng isang pamilyang walang puso. Mabuti, sabi ni Doña Consuelo nang bawiin ang kanyang kamay. Kunin mo ang mga damit na iyan sa sahig at ilagay mo sa cabinet sa kwarto ng bata. Pagkatapos, bumaba ka na. Huwag mo kaming bibigyan ng kahihiyan dito. Hindi sumagot si Sita. Isa-isang pinulot ng kanyang mga daliri, ang mga puting damit ng sanggol sa sahig. Bawat tela ay tila may bigat ng 1,000 tonelada. Nang matapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng penthouse. Bago lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ray na nakaupo sa tabi ni Bianca sa sofa, masayang pinapanood ang bawat paggalaw ng sanggol. Ang kaniyang asawa ay hindi man lang lumingon sa kanya, tila ba isa lamang siyang multo na dumaan sa kanilang magandang buhay. Nang sumara ang pinto ng penthouse, narinig ni Sita ang mahinang tunog ng paglock nito. Doon, sa tapat ng elevator, sa gitna ng malamig na aircon ng pasilyo, dahan-dahang sumandal si Sita sa pader. Ang kanyang puso ay tila isang basong nabasag sa libu-libong piraso. Walang luha na lumabas sa kanyang mga mata, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding sakit. Saan nga ba siya nagkulang? Saan nagsimula ang pagkakamaling ito? Ang pagbaba ng elevator ay tila pagbaba rin niya sa kanyang sariling impyerno. Habang papalapit siya sa basement, kung saan matatagpuan ang laundry shop, ang amoy ng chlorine at detergent ay muling sumalubong sa kanya. Iyon ang kanyang buhay. Ang amoy ng sabon, ang tunog ng umiikot na washing machine, at ang walang katapusang pagod. Ngunit sa gabing ito, may iba pang amoy na humalo sa hangin. Ang amoy ng pagtataksil na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong sabon sa mundo. "O Sita, bakit ngayon ka lang?" Salubong sa kanya ni Aling Nena mula sa tapat ng karinderya. Habang nag-aayos ng mga lumang upuan, napansin ng matanda ang pamumutla ng mukha ni Sita at ang panginginig ng kanyang mga labi. "Anong nangyari sa itaas, anak?" Tumingin si Sita kay Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ang lahat ng sakit na nararamdaman niya, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang buntong hininga. Inilagay ni Aling Nena ang kanyang kamay sa balikat ni Sita. Naramdaman ang lamig ng kanyang katawan. "Halika muna rito, uminom ka ng mainit na tubig. Huwag mong sarilinin ang bagyo sa loob mo." Habang nakaupo sa maliit na bangko sa karinderya ni Aling Nena, tinitigan ni Sita ang kanyang mga palad. May amoy pa rin ng mamahaling pabango ni Bianca na kumapit sa kanyang balat mula sa mga damit na kanyang dinala sa itaas. Isang amoy na tila lason, na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Nabalik lamang ang diwa ni Sita nang marinig niya ang mahinang tunog ng isang sasakyang pumarada sa tapat ng condominium. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niya ang isang mamahaling sports car na kulay itim. Isang lalaking nakasuit ang lumabas, ngunit hindi ito si Ray. Ang lalaki ay may dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak at tumingin sa itaas, direkta sa penthouse kung saan nakatira si Bianca. Kumunot ang noo ni Aling Nena habang nakatingin din sa lalaki. "Sita, hindi ba't iyan si Julian? Ang mayamang negosyante na madalas pumunta rito nung nakaraang buwan? Bakit may dala siyang mga bulaklak sa oras na ito ng gabi?" Tinitigan ni Sita ang lalaki habang pumasok ito sa lobby ng gusali. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila dahan-dahang nagtatagpo sa kanyang isip. Ngunit ang bawat sagot ay tila nagdadala ng mas malalim na misteryo at panganib. Ang bawat hakbang pabalik sa kanilang maliit na inuupahang unit sa likod ng condominium ay tila paglakad sa isang walang katapusang disyerto. Pagpasok ni Sita, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang madilim at malamig na silid. Walang ilaw, walang init ng lutong pagkain, at higit sa lahat, walang bakas ng asawa na dati ay naghihintay sa kanya pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho. Umupo si Sita sa gilid ng kanilang lumang kama. Tiningnan niya ang kanilang larawan sa kasal na nakasabit sa dingding. Puno ng alikabok, ang mga ngiti nila 7 taon na ang nakalilipas ay tila mga estranghero na ngayon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya, ngunit hindi pa rin siya umiyak. Ang mga luha ay tuyot na sa kanyang mga mata, napalitan ng isang malamig na pamamanhid. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang sumikat ang araw at marinig niya ang marahas na pagbuka ng pinto. Walang katok, walang pasabi.
Pumasok si Doña Consuelo na may dalang isang plastik na lalagyan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng puyat mula sa pagdiriwang kagabi. Gising ka na pala, Sita, bungad ng matanda, habang inilalagay ang plastik sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesang kahoy. Huwag kang tumanga dyan na parang ikaw lang ang may problema sa mundo. Kumain ka rito, dinalhan kita ng tirang ulam kagabi mula sa penthouse. Sayang naman kung mapapanis. Tiningnan ni Sita ang plastik na lalagyan. Ang ulam na dinala ng kanyang biyenan ay ang mga natirang pagkain mula sa binyag ng anak ni Ray kay Bianca. Ang bawat piraso ng karne doon ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang asawa sa paningin ng pamilyang ito. Salamat po, Mama, mahinang sagot ni Sita, habang dahan-dahang tumatayo upang maghanda ng baso. Dapat lang na magpasalamat ka, Sita. Patuloy ni Doña Consuelo habang inaayos ang kanyang belo na gagamitin para sa pagsisimba mamaya. Huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa kabutihang loob ng pamilya Makaraeg, nabaon na kayo sa utang nung may sakit ang tatay mo. Ang aking anak na si Ray ay nagtrabaho ng husto, halos walang tulog, para lamang maibigay ang perang kailangan ng pamilya mo. Ang maliit na sakripisyong hinihingi ko sa iyo ngayon, ang panatilihing tahimik ang tungkol kay Bianca, ay napakaliit na bagay kumpara sa buhay na ibinigay namin sa ama mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga butil ng asin na ibinubudbod sa sariwang sugat sa puso ni Sita. Utang na loob. Iyon ang palaging panakot sa kanya, ang pader na humaharang sa bawat pagkakataon na nais niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Hindi pa natatapos ang matanda, kinuha nito ang isang malaking bag ng maruruming damit na kanina pa nito bitbit at inilapag sa sahig. Lumikha ito ng isang mabigat na tunog na yumanig sa marupok na lamesa. Ito ang mga damit ni Bianca at ng sanggol, utos ni Doña Consuelo, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sita. Huwag mong gagamitan ng washing machine ang mga sutlang damit ni Bianca. Masisira ang tela. Kuskusin mo ng iyong mga kamay ng maayos. Ang paglilingkod mo sa kanila ay isang paraan upang mabura ang iyong mga pagkukulang. Isipin mo na lang na ginagawa mo ito para sa kapayapaan ng kaluluwa ng iyong ama. Para kay tatay, bulong ni Sita, ang kanyang kamao ay dahan-dahang nagpipigil sa galit na nais kumawala sa kanyang dibdib. Paano nagagawang gamitin ng kanyang biyenan ang pangalan ng kanyang yumaong ama upang bigyang katwiran ng ganitong uri ng kalupitan? Oo, para sa iyong ama. Walang pakialam na sagot ng matanda habang tumatalikod patungo sa pinto. Huwag mong kalilimutan na magsimba mamaya at magdasal para sa kaligtasan ng pamilyang ito. Kailangan ni Ray ng lakas para sa kanyang bagong tungkulin. Nang umalis si Doña Consuelo, dahan-dahang lumuhod si Sita sa harap ng bag ng mga maruruming damit. Binuksan niya ito at kinuha ang isang mamahaling bestidong sutla ni Bianca. Kaagad na sumalubong sa kanyang pang-amoy ang matapang na jasmine na pabango nito na may kahalong amoy ng woodsy cologne ni Ray. Iyon ang cologne na siya mismo ang bumili para sa kanyang asawa noong nakaraang anibersaryo nila. Ang amoy ng kanilang pagtataksil ay tila isang pisikal na sampal na nagpagising sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Bit-bit ang mabigat na basket ng maruruming damit, bumaba si Sita patungo sa laundry shop sa basement. Pagpasok niya, ang init ng singaw mula sa mga dryer at ang amoy ng murang sabon ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapakalma sa kanya. Ngunit sa labas ng shop, ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay hindi maipagkakaila. Si Sita ba yan? Ang balita ko, may bagong pamilya na si Ray sa penthouse. Bulong ng isang babaeng naglalaba sa katabing pwesto. Oo nga, kaawa-awa naman. Ang sabi ni Doña Consuelo, baog daw kasi kaya naghanap si Ray ng iba. Sino ba naman ang lalaking mananatili sa asawang walang silbi? Sagot ng isa pa, ang kanilang mga tinig ay sapat na malakas upang marinig ni Sita sa kabila ng ingay ng mga washing machine. Ibinaba ni Sita ang kanyang ulo. Kinuha niya ang brush at nagsimulang kuskusin ang damit ni Bianca sa ibabaw ng kahoy na batya. Ang bawat hagod ng brush ay may kasamang bigat ng kanyang puso. Ang tubig na may sabon ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga braso, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi ng kahihiyang ipinapasan sa kanya ng pamilyang Makaraeg. Sita anak, isang malambot na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Aling Nena, dala ang isang maliit na baso ng malamig na tsaa. Huwag mo silang pakinggan, ang mga taong walang alam sa iyong sakripisyo ay walang karapatang humusga sa iyo. Tumingin si Sita kay Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod
ngunit may kakaibang apoy na nagsisimulang magningas sa loob nito. Aling Nena, hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na loob na ito? Sapat na ba ang buong buhay ko para sa kanila? Tumingin si Aling Nena sa mga kamay ni Sita na namamaga dahil sa tubig at sabon. Walang utang na loob na mas mahalaga kaysa sa sarili mong buhay, Sita. Kung ang pag-ibig ay nagiging parusa, hindi na iyan pag-ibig kundi isang pitan. Hindi sumagot si Sita. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa damit na kanyang nilalabhan. Habang pinipiga niya ang sutlang bestido ni Bianca, naramdaman niya ang isang maliit na matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang mga daliri at inilabas ang isang maliit na susi na may nakasabit na gintong keychain na may initial na JA. Napatitig si Sita sa keychain. Naalala niya ang mamahaling sasakyan kagabi at ang lalaking nagngangalang Julian na may dalang mga bulaklak para kay Bianca habang wala si Ray sa penthouse. Inilapag ni Ray ang isang malaking plastic na basket ng maruruming damit sa sahig ng laundry shop nang walang anumang pasabi. Ni hindi niya tinignan si Sita sa mga mata, tila ba ang asawang nakasama niya sa loob ng 7 taon ay isa lamang estrangherong binabayaran upang maglinis ng kanilang mga dumi. Sita, pakisigurado na malinis at maayos ang pagkakalaba rito, malamig na utos ni Ray habang inaayos ang kanyang mamahaling relo sa pulso. Bianca is very sensitive pagdating sa mga tela ng damit niya. Lalo na itong mga silk sheets namin, huwag mong hahayaan na magkaroon ng kahit munting dumi. Ang salitang namin ay tila isang matalim na aspal na bumaon sa puso ni Sita. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay nagmamadaling umuwi upang tulungan siyang magpiga ng mga basang kumot kapag sumasakit ang kanyang likod. Ngayon, ang tanging nakikita niya sa harap niya ay isang lalaking nag-uumapaw sa kayabangan na ang tanging layunin ay pasayahin ang kanyang bagong babae gamit ang lakas ng kanyang asawa. Sige, Ray, ilalagay ko ito sa listahan. Mahinahong sagot ni Sita, habang pinipilit na huwag mangatal ang kanyang tinig. Dapat lang, at bilisan mo dahil kailangan namin yan para sa pagdating ng mga bisita ni Bianca bukas. Huling sabi ni Ray bago tumalikod at lumabas ng laundry shop nang hindi man lang nagtatanong kung kumain na ba siya o kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Nang makalayo si Ray, dahan-dahang lumapit si Sita sa basket. Kinuha niya ang mga mamahaling damit ni Bianca. Isa-isang tiningnan ng kanyang mga daliri ang bawat sulok at bulsa ng mga ito. Isang ugali ng isang bihasang labandera upang masigurong walang maiiwang barya o matutulis na bagay na makakasira sa washing machine. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi barya ang kanyang hinahanap. Sa bulsa ng isang mamahaling jacket na sutla ni Bianca, naramdaman ni Sita ang isang maliit na piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ito ay isang resibo mula sa isang marangyang hotel sa Makati na may petsang noong nakaraang linggo lamang. Isang araw kung kailan sinabi ni Ray na mayroon siyang mahalagang seminar na kailangang dinaluhan sa ibang probinsya. Ngunit hindi lamang iyon ang nandoon. Kasama ng resibo ang isang maliit, nakatuping papel na may sulat kamay. Magkita tayo sa dating lugar 2:00 ng hapon. Huwag mong hahayaan na malaman ng asawa mong manager, Jay. Nanlaki ang mga mata ni Sita habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang tambol na naghahatid ng babala sa kanyang buong katawan. Si Bianca ay may ibang lalaki. Ang babaeng ipinagpalit sa kanya ni Ray, ang babaeng itinuturing ng kanyang biyenan na biyaya ng langit, ay may lihim na itinatago sa likod ng marangyang buhay na ibinibigay ni Ray. Upang pakalmahin ang kanyang sarili, lumabas si Sita ng laundry shop at naglakad patungo sa karinderiya ni Aling Nena. Naupo siya sa isang sulok habang pinapanood ang matanda na nagpupunas ng mga mesa. Aling Nena, mahinang tawag ni Sita, habang dahan-dahang ipinapakita ang nakatuping papel na kanyang nahanap. Lumapit si Aling Nena at binasa ang sulat sa ilalim ng maliit na bumbilya ng karinderiya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sita nang may malalim na pag-unawa. Sita, ang tupa kapag napuno ng pang-aapi, natututuring ngumatngat ng tali. Huwag mong ipakita sa kanila na alam mo na ang kanilang lihim. Gamitin mo ang iyong katahimikan bilang iyong pinakamalakas na kalasag habang naghahanda ka. Opo, Aling Nena, bulong ni Sita. Ang takot na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na siya magiging biktima lamang. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Sita sa kanilang maliit na rented apartment.
Bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang mahihinang boses mula sa loob ng sala. Ito sina Ray at Doña Consuelo. Dahan-dahang sumandal si Sita sa pader sa labas. Pinakikinggan ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto. Ray, kailangan na nating makuha ang pirma ni Sita para sa titulo ng lupa sa Pangasinan, seryosong sabi ni Doña Consuelo. Gusto ni Bianca na lumipat sa mas malaking unit dito sa condominium at kailangan natin ng malaking halaga para sa down payment. Ang lupa ng pamilya ni Sita ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng pera. Madali lang yan, sagot ni Ray na may kasamang tawa na puno ng kayabangan. Basta tungkol sa utang na loob ng tatay niya ang pag-uusapan, madaling mapapapirma si Sita. Isang banggit ko lang sa pangalan ng tatay niya, pipirma agad yan nang walang tanong-tanong. Ang umbakt at salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa huling natitirang paggalang ni Sita sa kanya. Gagamitin nila ang alaala ng kanyang ama, ang tanging bagay na sagrado sa kanya, upang tustusan ang karangyaan ng kanyang kabit. Dahan-dahang binuksan ni Sita ang pinto at pumasok sa loob. Agad na napatigil sa pag-uusap ang mag-ina. Mabilis na inayos ni Ray ang mga papel sa ibabaw ng lamesa at ngumiti ng pilit. Sita, mabuti at narito ka na, sabi ni Ray habang inaabot ang isang pluma at ang mga dokumento. Pirmahan mo muna itong mga papel para sa transfer ng lupa sa Pangasinan. Gagamitin natin ang pera para sa isang magandang investment na makakatulong sa atin sa hinaharap. Para rin ito sa kapayapaan ng isip ng tatay mo. Tumingin si Sita sa mga dokumento. Nakita niya ang nakasulat na paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa sa pangalan ni Ray. Tumingin siya kay Ray, pagkatapos ay kay Doña Consuelo na nakatingin sa kanya ng may mapanghusgang mga mata, naghihintay ng kanyang mabilis na pagsunod. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot sa mga mata ni Sita. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi pa nila nakikita sa kanyang mukha. Ray, pasensya ka na, mahinahong sabi ni Sita habang ibinababa ang mga papel sa lamesa. Wala rito ang aking pluma at tila nawawala rin ang aking salamin sa pagbasa. Bukas na lamang natin pirmahan kapag maliwanag na ang araw upang mabasa ko ng maayos ang bawat pahina. Nainis si Ray sa narinig, ngunit dahil sa pagod, ay hindi na ito nakipagtalo. Siguraduhin mo lang na bukas ng umaga ay pirmahan mo na iyan, Sita. Huwag mo kaming paghintayin. Opo, Ray, bukas ng umaga, sagot ni Sita habang tumatalikod patungo sa kusina. Habang ang hawak niyang lihim na sulat ni Bianca ay mas lalo niyang hiningpitan sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman ni Sita ang banayad na pagyanig ng kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa habang inaayos ang mga bagong plansang sako sa laundry shop. Nang tignan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang pinsan na si Kiko mula sa Pangasinan. Mabilis niya itong sinagot habang ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan ng walang dahilan. Sita, salamat at sinagot mo. Mahina ngunit nagmamadaling tinig ni Kiko mula sa kabilang linya. May masama akong balita rito sa probinsya. May mga lalaking dumating kaninang umaga sa lupa ng tatay mo. May mga dala silang panukat at mga dokumento. Sabi nila na ibenta na raw ang lupa at pinapaalis na kami rito bago matapos ang buwan. Totoo ba ito, Sita? Pumirma ka ba sa pagbebenta? Tila nawalan ng lakas si Sita sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ano, hindi, Kiko? Wala akong pinipirmahang anuman. Kakapakita pa lang sa akin ni Ray ng mga papel kagabi. At hindi ko yon binigyan ng pirma. Paano nila masasabing na ibenta na? Hindi ko alam, Sita, ngunit may hawak silang titulo na may pirma mo at ni Ray. Kailangan mong alamin kung anong nangyayari riyan sa Maynila bago nila tuluyang makuha ang lupa ng tatay mo. Nag-aalalang habilin ni Kiko bago matapos ang tawag. Mabilis na tumakbo si Sita patungo sa kanilang maliit na rented apartment. Nilock niya ang pinto at mabilis na lumuhod sa gilid ng kama upang hilahin ang lumang baul na kahoy mula sa ilalim nito. Iyon ang baul na naglalaman ng mga alaala ng kanyang mga magulang, ang lumang bandana ng kanyang ina, ang mga lihim ng kanyang ama, at ang pinakaingat-ingatan niyang sobre na naglalaman ng transfer certificate of title ng kanilang lupa sa Pangasinan. Dahan-dahan niyang inilabas ang sobre at kinuha ang dokumento. Ang kanyang mga daliri, na naging sensitibo sa paghipo ng iba't ibang uri ng tela sa loob ng maraming taon bilang labandera, ay agad na nakapansin ng kakaiba. Ang papel ay masyadong makinis, walang gasgas, at mas magaan kumpara sa mabigat na texture ng isang tunay na titulo ng lupa mula sa gobyerno.
Ito ay isang napakahusay na pekeng kopya. Ang tunay na titulo ay matagal nang ninakaw ni Ray mula sa kanyang baul nang hindi niya nalalaman. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng apartment at pumasok si Ray upang kunin ang kanyang nakalimutang susi ng kotse. Napatigil ito nang makita si Sita na nakaluhod sa sahig, hawak ang pekeng dokumento. Ray! Mahina ngunit malamig na tawag ni Sita habang dahan-dahang tumatayo. Nasaan ang tunay na titulo ng lupa sa Pangasinan? Bakit peke itong nasa baul ko? Bahagyang napatigil si Ray, ngunit mabilis na napalitan ng galit ang gulat sa kanyang mukha upang itago ang kanyang pagkakasala. Lumapit siya kay Sita at marahas na hinablot ang papel mula sa kanyang mga kamay. Sino ka ba para mag-imbestiga sa akin sa loob ng sarili kong bahay, Sita? Sigaw ni Ray, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro si Sita. Palamunin ka lang dito. Wala kang ibang ginagawa kundi ang maglaba at umasa sa akin. Kung ginamit ko man o ibinenta ang lupang iyan, karapatan ko yun dahil ako ang nagpapakain sa iyo at nagbayad sa mga utang ng tatay mo bago siya namatay. Isang walang silbing lupa sa probinsya kumpara sa lahat ng ibinigay ko sa iyo. Pagkatapos sabihin ang mga masasakit na salitang iyon, mabilis na tumalikod si Ray at marahas na isinara ang pinto ng apartment na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong silid. Naiwang mag-isa si Sita sa gitna ng sala. Sa pagkakataong ito, walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang kalungkutan ay tuluyan ng natuyo, napalitan ng isang malamig at matigas na bakal na determinasyon. Tiningnan niya ang pinto kung saan lumabas ang kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya ay pumatay na sa huling natitirang pag-asa sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa karinderiya ni Aling Nena. Bitbit ang lumang bandana ng kanyang ina. Nakita siya ng matanda at agad na naramdaman ang matinding bagyo sa loob ng puso ni Sita. Walang sinabi si Aling Nena. Dahan-dahan niyang inakay si Sita sa isang bakanting lamesa at inihanda ang isang mainit na mangkok ng sopas. Kumain ka muna, Sita, mahinahong sabi ni Aling Nena habang inilalagay ang kutsara sa kanyang kamay. Huwag mong hahayaan na magutom ang iyong katawan habang lumalaban ang iyong isip. Ang taong nagugutom ay madaling magkamali. Labanan mo sila, hindi sa pamamagitan ng galit at sigaw, kundi sa pamamagitan ng tamang paraan at ng batas. Huminga ng malalim si Sita at kumuha ng kaunting sabaw. Ang init nito ay dahan-dahang gumising sa kanyang nanlalamig na katawan. Tumingin siya kay Aling Nena at tumango. Opo, Aling Nena, hindi na ako iiyak muli dahil sa kanila. Babawiin ko ang lupa ng aking ama. Nakatayo si Sita sa tapat ng maliit na altar sa sulok ng sala. Doon, nakaluhod si Doña Consuelo habang hawak ang kanyang rosaryo. Dahan-dahang binibigkas ang mga salitang tila ba siya ang pinakabanal na tao sa mundo. Ang amoy ng kandila at insenso ay bumabalot sa buong silid na nagbibigay ng isang mapagpanggap na kapayapaan. Nang matapos ang kanyang dasal, dahan-dahang humihip si Doña Consuelo upang patayin ang kandila bago humarap kay Sita nang may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Mama, maaari po ba tayong mag-usap tungkol sa lupa sa Pangasinan? Mahinang tanong ni Sita habang pinapanatili ang kanyang tuwid na tindig. Ano na naman ba yan, Sita? Buntong hininga ng matanda habang dahan-dahang tumatayo at inaayos ang kanyang kasuotan. Hindi mo ba nakikitang nagdarasal ako para sa kaligtasan ng pamilyang ito? Ikaw na walang ibang dala rito kundi ang sakit ng ulo. Bakit ninyo ninakaw ang titulo ng aking lupa, Mama? Diretsong tanong ni Sita. Ang kanyang tinig ay walang takot ngunit puno ng matinding sakit. Bakit ninyo ito ibinebenta para lamang sa penthouse ni Bianca? Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo sa gulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanghamong tingin. Lumapit siya kay Sita, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ninakaw, napakabastos ng iyong bibig, Teresita. Mariing bulong ng matanda habang itinuturo ang mukha ni Sita. Huwag mong kalilimutan na ang lupang iyan ay maliit na bagay kumpara sa buhay na ibinigay namin sa tatay mo. Kung hindi dahil sa pera namin, namatay si Celso na dilat ang mata sa gutom. At isa pa, baog ka. Wala kang anak na pagpapamanahan ng lupang iyan. Mas mabuti pang gamitin ang halaga niyan para sa anak ni Ray kay Bianca. Ang batang iyon ang may tunay na karapatan sa dugong makaraeg, hindi tulad mo na walang silbi. Nakinig si Sita sa bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang biyenan. Sa pagkakataong ito, walang kahit isang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata.
Naramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan sa kanyang puso. Napatunayan niya na sa bahay na ito, wala nang natitirang kahit munting pagkatao para sa kanya. Dahan-dahang napaatras si Sita. Sa huling pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay upang gawin ang tradisyonal na pagmamano. Salamat po sa lahat ng aral na ibinigay ninyo sa akin, Mama, mahinahong sabi ni Sita. Kinuha niya ang kamay ni Doña Consuelo at idiniit ang likod nito sa kanyang noo. Napatigil ang matanda, bahagyang nangatal ang kanyang katawan nang maramdaman ang kakaibang lamig ng kamay ni Sita. Isang lamig na walang anumang init ng pagmamahal o paggalang, kundi isang malamig na pamamaalam. Hindi na naghintay ng sagot si Sita. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman lamang ng lumang bandana ng kanyang ina at ang mga nakatagong dokumento ng pamilya. Lumabas siya ng apartment nang hindi lumingon. Sa labas, ang malamig na ambon ng gabi ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mukha. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya sa basang kalsada, sinusundan ang direksyon patungo sa opisina ng abogadong ibinigay ni Aling Nena. Matatagpuan ang opisina ni Attorney Joaquin Ramos sa itaas ng isang maliit na tindahan ng mga libro. Pumasok si Sita sa loob ng silid na amoy lumang papel at tinta. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng desk lamp, nakaupo ang isang batang abogado na may mabait ngunit matalas na mga mata. Magandang gabi po, Mrs. Santos. Maupo kayo. Malugod na salubong ni Attorney Joaquin habang inihahanda ang isang mainit na baso ng tubig para kay Sita. Ibinigay ni Sita ang lahat ng dokumentong kanyang dala, ang peking titulo ng lupa, ang mga resibo ng hotel ni Bianca, at ang mga lumang kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ng pamilya Macareg. Tahimik na binasa ni Attorney Joaquin ang bawat pahina. Habang lumilipas ang mga minuto, ang kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng matinding seryosong ekspresyon. Tumingin siya kay Sita nang may malalim na pag-aalala. Mrs. Santos, mayroon akong kailangang sabihin sa inyo tungkol sa utang ng inyong ama, seryosong sabi ni Attorney Joaquin. Binasa ko ang mga lumang dokumento ng ospital at ang mga kasunduan. Ang totoo, mayroong health insurance ang inyong tatay mula sa kanyang dating kumpanya na sumagot sa 70% ng lahat ng gastos sa kanyang dialysis. Ang pamilya Macaraeg ay walang ibinayad na kahit isang duling para sa kanyang pagpapagamot. Napatigil ang mundo ni Sita sa narinig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nangatal sa ibabaw ng mesa. Ano? Paanong nangyari iyon? Ginamit lamang nila ang mga peking dokumento upang paniwalain kayo na may malaki kayong utang na loob sa kanila, patuloy ng abogado habang hawak ang mga katibayan. Ikinulong kayo ng pamilya Macaraeg sa isang kasinungalingan upang maging alipin nila sa loob ng maraming taon at ngayon ay upang nakawin ang inyong lupa. Huminga ng malalim si Sita. Ang kanyang puso ay tila muling nyanig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot at pagpapasya. Ang kadena ng utang na loob na gumapos sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol sa gabing ito. Sa likod ng maliit na karinderya ni Aling Nena, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang simpleng bumbilya na nakasabit sa kisame, tahimik na nag-uusap sina Sita, Aling Nena, at Attorney Joaquin. Ang gabi ay malalim na, at ang tanging naririnig sa labas ay ang paminsan-minsang pagdaan ng mga sasakyan sa tahimik na kalsada. Upang mapatunayan natin ang kasong Bauhan Kinte sa ilalim ng RA 9,200 at 62, kailangan natin ng mga matitigas na ebidensya na pinagkakaitan kanya ng karapatan sa inyong ari-arian. Seryosong paliwanag ni Attorney Joaquin habang isinusulat ang mga detalye sa kanyang maliit na kwaderno. Ngunit kung makakakuha tayo ng katibayan ng pagnanakaw ni Ray sa pondo ng Homeowners Association ng condominium, mas mabilis nating mapapabagsak ang kanyang pangalan at kapangyarihan. Madalas akong maglinis sa opisina ng administrasyon kapag gabi, lalo na kapag nasa penthouse si Ray kasama si Bianca. Mahinahong mungkahi ni Sita. Habang hawak ang lumang bandana ng kanyang ina, hawak ko pa rin ang duplicate na susi ng opisina na ibinigay sa akin noon ni Ray para sa paghahatid ng mga bagong plansang kurtina. Napakalaking tulong niyan, Sita, ngunit kailangan mong maging maingat. Paalala ni Aling Nena nang may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang mga taong gahaman ay madalas na matalas ang pakiramdam kapag nanganganib ang kanilang kayamanan. Nang sumunod na gabi, pumasok si Sita sa lobby ng condominium. Kilala siya ng mga gwardya bilang asawa ng manager na madalas magdala ng mga labada
kaya walang sino man ang naghinala sa kanyang mga kilos. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ng administrasyon gamit ang duplicate na susi. Ang loob ng opisina ay madilim, malamig, at amoy mamahaling sapatos na balat at floor wax. Hindi binuksan ni Sita ang malaking ilaw. Ginamit lamang niya ang mahinang liwanag ng kanyang cellphone upang gabayan ang kanyang mga hakbang patungo sa filing cabinet kung saan itinago ni Ray ang mga financial ledger ng Homeowners Association. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang maging matatag habang dahan-dahang binubuksan ang cabinet. Hinanap niya ang folder na naglalaman ng mga ulat ng pondo para sa maintenance at repairs. Doon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang cellphone, nakita niya ang sunod-sunod na malalaking halaga ng pera na dahan-dahang inilipat sa isang personal na account sa bangko. Isang account na may parehong mga numero sa card na ginagamit ni Bianca sa pagbili ng mga mamahaling kagamitan. Mabilis na kinuha ni Sita ang larawan ng bawat pahina gamit ang kanyang cellphone. Ang bawat kuha ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Isang pagpapatunay na ang karangyaan ng kanyang asawa sa itaas ay binuo mula sa pagnanakaw sa pondo ng ibang tao. Bago dahan-dahang isara ang cabinet, napansin ng kanyang mga mata ang basurahan sa ilalim ng lamesa ni Ray. May isang piraso ng tela na bahagyang nakalawit mula sa loob nito. Yumuko si Sita at inilabas ang tela. Ito ay isang mamahaling panyong sutla. Nang buksan niya ito sa ilalim ng liwanag ng cellphone, nakita niya ang nakaburdang gintong inisyal na JA sa sulok ng panyo. Iyon ang parehong inisyal sa keychain na kanyang nahanap sa bulsa ni Bianca noong nakaraang araw. Julian Almeda. Bakit narito ang panyo ng lalaking iyon sa basurahan ng opisina ni Ray? May lihim na pagtatagpo ba na naganap dito nang hindi nalalaman ng kanyang asawa? Napatigil ang tibok ng puso ni Sita nang marinig niya ang mabigat at pamilyar na tunog ng mga sapatos na balat na naglalakad sa labas ng pasilyo. Ang mga hakbang ay mabilis at papalapit sa pinto ng opisina. Ito si Ray. Siya ay nakulong sa loob ng madilim na opisina nang walang anumang daan palabas. Mabilis na naghanap si Sita ng matataguan sa loob ng madilim na opisina habang naririnig ang mahinang tunog ng metal mula sa trangka ng pinto. Sa tabi ng malaking bintanang salamin, mayroong makapal at madilim na kortinang pelus. Walang pag-aalinlangan na pumasok si Sita sa likod nito. Idiniit ang kanyang buong katawan sa malamig na salamin at pinigilan ang kanyang hininga. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Ray habang may kinakausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis. Lumapit ito sa kanyang lamesa, kinuha ang isang folder na naiwan sa ibabaw nito, at mabilis ding lumabas nang hindi man lang tinitignan ang direksyon ng bintana. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay muling nagbalik ng katahimikan sa loob ng opisina. Dahan-dahang lumabas si Sita mula sa likod ng kortina, habang ang kanyang puso ay tila nais lumabas sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at mabilis na lumabas ng opisina ng ligtas, bitbit ang mga mahahalagang ebidensya sa kanyang cellphone at ang panyong sutla ni Julian sa kanyang bulsa. Kinabukasan, umakyat si Sita sa penthouse upang ihatid ang mga bagong plansang damit ni Bianca. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto na bahagyang nakabukas. Pagpasok niya, nakita niya si Bianca na pabalik-balik sa paglalakad sa sala habang hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala at takot. "Julian, please, kailangan mo akong padalhan ng pera ngayon din," bulong ni Bianca sa telepono. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Naghinala na si Ray tungkol sa mga nagastos ko sa card niya. At paano kung bigla siyang humingi ng DNA test para sa bata? Malalaman niyang hindi sa kanya ang anak ko. Napatigil si Sita sa kanyang kinatatayuan sa likod ng pinto ng kusina. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang sanggol na ipinagmamalaki ni Ray at Doña Consuelo bilang tunay na tagapagmana ng dugong Macareg ay hindi anak ni Ray, kundi anak ng lalaking nagngangalang Julian. Nang marinig ni Bianca ang mahinang kaluskos ng mga hanger, mabilis nitong ibinaba ang telepono at sinubukang itago ang kanyang takot sa likod ng isang mapagmataas na mukha. "Oh, nandyan ka pala, Amon." Malamig na sabi ni Bianca habang inaayos ang kanyang buhok. "Iwan mo na lang yung mga damit sa ibabaw ng sofa at kunin mo yung mga kalat ng bata sa basurahan doon, itapon mo sa ibaba." "Opo, Ma'am Bianca," mahinahong sagot ni Sita habang dahan-dahang lumalapit sa maliit na basurahan sa sulok ng sala. Habang kinukuha ang mga basura,
Nakita ng kanyang mga mata ang isang ginamit na tsupon ng sanggol na nakalagay sa ibabaw ng mga tissue. Ito ang pinakamahalagang bagay na kanyang kailangan. Maingat niyang binalot ang tsupon sa isang malinis na panyo at mabilis na isinilid sa loob ng plastic na ibinigay sa kanya ni Attorney Joaquin na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Inisip ni Bianca na ang pananatiling tahimik ni Sita ay tanda ng kanyang kahinaan, kaya sinubukan nitong kutsain si Sita upang ibalik ang kanyang sariling kumpiyansa. Sita, tignan mo nga yung sarili mo sa salamin. Natatawang sabi ni Bianca habang nakatingin sa kanyang mga kuko. Ang dami mo ng kulubot sa muka, amoy sabon ka pa palagi. Kaya hindi ka na mahal ni Ray. Dahil mukha ka kasing katulong niya, hiyang-hiya naman ako sa hitsura mo. Ngumiti si Sita, isang ngiting puno ng awa para sa babaeng nasa harap niya na hindi alam na ang kanyang marangyang buhay ay malapit nang magtapos. Salamat po, Ma'am Bianca. Marami po akong natututunan sa inyo tungkol sa buhay. Napatigil si Bianca sa reaksyon ni Sita. Tila nagtataka kung bakit hindi ito nasasaktan sa kanyang mga salita. Umalis ka na nga, nakakasira ka ng araw. Mabilis na bumaba si Sita at nakipagkita kay Attorney Joaquin sa likod ng karinderiya ni Aling Nena. Inabot niya ang plastik na naglalaman ng tsupon ng sanggol. Mabuti, Mrs. Santos, sabi ni Attorney Joaquin habang maingat na inilalagay ang plastik sa kanyang bag. Dadalhin ko ito agad sa laboratorio para sa DNA test. Sa loob ng ilang araw, malalaman natin ang katotohanan. Naramdaman ni Sita ang isang maliit na tagumpay sa kanyang puso habang naglalakad pabalik sa kanilang maliit na rented apartment. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang opisyal na liham mula sa bangko na nakalagay sa ilalim ng pinto. Nang buksan niya ito, ang kanyang buong katawan ay nanlamig sa basang papel ng sulat. Ito ay isang paunawa ng pagbawi at foreclosure sa lahat ng kanilang mga kagamitan at ari-arian dahil sa malaking utang na ginawa ni Ray gamit ang kanyang peking pirma. Sa loob ng sumunod na 2 araw, naging mas tahimik ang maliit na rented apartment. Napapansin ni Ray ang unti-unting pagbabago kay Sita. Hindi na ito umiiyak sa gilid ng kama, hindi na ito tumitingin sa kanya ng may nagmamakaawang mga mata. At mas lalo itong naging mahinahon sa bawat galaw. Ang kakaibang katahimikan ni Sita ay dahan-dahang nagdulot ng kaba sa puso ni Ray, isang kabang nagmumula sa kanyang sariling pagkakasala. Habang naguhugas ng baso si Sita sa maliit na kusina, lumapit si Ray mula sa kanyang likod. Marahas niyang hinawakan si Sita sa braso at iniharap sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at galit. Sita, ano bang nangyayari sa iyo? Maring tanong ni Ray. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng banta. Bakit ganyan ka makatingin sa akin nitong mga nakaraang araw? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magkakamaling gumawa ng anumang katangahan sa harap ni Bianca or sa harap ng mga homeowners dito sa condominium. Ako ang manager dito, ako ang batas sa lugar na ito. Kung gagawa ka ng gulo, palalayasin kita ng walang kahit isang duling na diling sa bulsa mo. Tinitigan ni Sita ang kamay ni Ray na nakahawak sa kanyang braso. Bago dahan-dahang inangat ang kanyang tingin upang salubungin ang galit ng mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng takot. Isang bagay na hindi inaasahan ni Ray. Tapos ka na ba, Ray? Mahinahong tanong ni Sita. Ang kanyang tinig ay patag at walang emotion. Pumasok si Doña Consuelo sa kusina habang may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak habang nakatingin kay Sita. Hayaan mo nga iyan, Ray. Singhal ng matanda habang humihigop ng kape. Isang malaking kamalasan talaga ang babaeng iyan mula nang pumasok sa pamilya natin. Kung hindi dahil sa ating pamilya, baka pulubi na yan sa kalsada ngayon. Kung magmamatigas siya, palayasin mo na agad upang makalipat na rito si Bianca ng tuluyan at hindi na tayo nagbabayad ng renta sa maliit na unit na ito. Dahan-dahang binawi ni Sita ang kanyang braso mula sa hawak ni Ray. Hindi siya sumigaw, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Tumingin lamang siya sa mag-ina at sa huling pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding awa sa kanilang kasakiman. Salamat po, Mama, pabulong na sabi ni Sita habang dahan-dahang lumalabas ng kusina patungo sa banyo upang iwasan sila. Nang makapasok siya sa loob ng banyo at mailock ang pinto, naramdaman niya ang banayad na pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Mabilis niya itong sinagot ng may kaba. Mrs. Santos, mayroon na tayong resulta mula sa laboratorio. Mahina ngunit seryosong boses ni Attorney Joaquin mula sa kabilang linya. Negatibo,
Hindi si Reynaldo ang ama ng bata. At hawak ko na rin ang pinal na dokumento mula sa bangko na nagpapatunay na ginaya niya ang inyong pirma sa lahat ng mga utang at sa pagbebenta ng lupa sa Pangasinan. Handa na ang lahat para sa gabi ng Homeowners General Assembly bukas ng gabi. Napapikit si Sita habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Isang luha ng kaginhawahan ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang bagyo ay narito na at handa na siyang hayaan itong linisin ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Ang lobby ng condominium ay napuno ng marangyang liwanag ng mga chandelier para sa taunang General Assembly ng Homeowners Association. Ang mga lamesa ay puno ng mamahaling pagkain at ang mga mayayamang residente ay abala sa pakikipagkwentuhan. Naroon si Ray, suot ang kanyang pinakamagandang suit, mayabang na nakikipagkamay sa mga opisyal ng condominium dahil sa inaasahan nitong opisyal na promosyon ngayong gabi bilang Regional Director. Sa kanyang tabi, naroon si Doña Consuelo, nakangiti ng malapad habang ipinagmamalaki ang kanyang anak sa bawat residenteng kanyang makasalamuha. Ngunit ang tawanan at mahinang musika sa lobby ay dahan-dahang napalitan ng mga bulong-bulungan nang bumukas ang malaking pinto ng lobby. Pumasok si Sita. Sa pagkakataong ito, wala siyang suot na apron na amoy sabon at hindi nakayuko ang kanyang ulo. Suot niya ang isang simple ngunit napakalinis at eleganteng asul na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagliliyab sa isang tahimik na karangalan at ganda na hindi pa kailanman nakikita ng sino man sa gusaling iyon. Naglakad siya ng may tuwid na likod, diretso patungo sa gitna ng lobby. Nang makita siya ni Ray, mabilis na napawi ang ngiti sa labi nito at napalitan ng matinding kaba. Agad siyang lumapit kay Sita. Kasunod si Doña Consuelo na may galit na mukha. "Sita, anong kalokohan ito?" Pabulong na sigaw ni Ray habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Sita upang hilahin ito patungo sa likod na pinto. "Mukha kang ligaw na pusa rito. Umalis ka bago ko tawagin ang mga security. Walang kahihiyang babae!" Dugtong ni Doña Consuelo na nanlilisik ang mga mata. "Huwag mo kaming ipapahiya sa harap ng mga importanteng tao rito. Lumabas ka!" Ngunit bago pa man nila makaladkad si Sita, isang matatag na boses ang narinig mula sa likod ng entablado. Ito ang presidente ng Homeowners Association, kasunod si Attorney Joaquin Ramos at 3 unipormadong opisyal ng pulisya. "Huwag ninyong hahawakan si Mrs. Santos," mariing utos ng presidente ng asosasyon. Napatigil ang lahat ng mga bisita sa lobby. Ang musika ay pinatay at ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatutok ngayon kay Ray at sa mga pulis. Humarap si Attorney Joaquin sa mga tao at inilabas ang mga opisyal na dokumento mula sa kanyang bag. "Magandang gabi sa inyong lahat," seryosong pahayag ni Attorney Joaquin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. "Ako si Attorney Joaquin Ramos, ang legal counsel ni Mrs. Teresita Santos. Nandito kami ngayon upang isilbi ang warrant of arrest para kay Mr. Reynaldo Macaraeg para sa kasong bawhan kinte at tintan sa ilalim ng R-262 laban sa kanyang asawa. At higit sa lahat, para sa kasong pagnanakaw at embezzlement ng higit 5 milyong piso mula sa maintenance at emergency funds ng Homeowners Association ng condominium na ito." Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa loob ng lobby. Ang mga mayayamang residente ay napasinghap sa gulat. Ang mukha ni Ray ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo, habang si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib at napaatras dahil sa matinding kahihiyan. "Hindi totoo yan, sinungaling kayo!" Sigaw ni Ray habang pilit na naghahanap ng tulong sa mga gwardya. Ngunit walang sino man ang gumalaw upang tulungan siya. Naglakad si Sita patungo sa harap ng kanyang asawa. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inabot ito kay Ray. "At ito, Ray, ang huli kong regalo para sa iyo," mahinahong sabi ni Sita. Ang kanyang tinig ay patag ngunit puno ng matinding kapangyarihan. "Ang resulta ng DNA test ng batang inaakala ninyong tagapagmana ng inyong dugong Macaraeg. Negatibo, Ray. Hindi ikaw ang ama ng bata. Ang ama ng bata ay si Julian Almeda, ang tunay na asawa ni Bianca na matagal nang gumagamit sa iyo upang bayaran ang kanilang mga utang." Nanginig ang mga kamay ni Ray habang binubuksan ang sobre.
Nang mabasa niya ang opisyal na dokumento mula sa laboratorio, ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa itaas, patungo sa penthouse, ngunit alam niyang wala nang sasagip sa kanya. Lumapit ang mga pulis kay Ray. Narinig ang mahinang tunog ng metal ng posas habang dahan-dahan itong isinasara sa kanyang mga pulso. Sita, patawarin mo ako. Mag-usap tayo, please. Pagmamakaawa ni Ray habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng lobby. Nalaglag sa kanyang mga tuhod si Doña Consuelo, umiiyak at sumisigaw sa gitna ng karamihan dahil sa matinding kahihiyan at pagbagsak ng kanilang pamilya. Tiningnan sila ni Sita sa huling pagkakataon. Walang galit, walang saya sa kanyang mga mata, kundi ang isang malalim at malinis na pakiramdam ng kalayaan. Tumalikod si Sita at naglakad palabas ng lobby, patungo sa malinis at malamig na hangin ng gabi, iniwan ang toreng ginto na tuluyan nang nagkapira-piraso. Napatunayan sa investigasyon ng mga pulis na bago pa man magsimula ang gabi ng parangal, tuluyan nang nabaid ni Bianca ang penthouse. Ninakaw niya ang lahat ng natitirang pera na nakuha ni Ray mula sa Homeowners Association at mabilis na tumakas patungong ibang bansa kasama ang kanyang tunay na asawa na si Julian. Iniwan niya si Ray na walang natitira kundi ang mga kaso at isang bundok ng utang na nakapangalan dito. Sa loob ng madilim na selda sa presinto, nakaupo si Ray na suot ang dilaw na damit ng preso. Ang kanyang mukha ay payat, madungis, at puno ng matinding pagsisisi. Nang makita niya si Sita na pumasok sa silid ng pagbisita, mabilis siyang lumapit sa rehas, umiiyak at nagmakaawa. Sita, patawarin mo ako! Hikbi ni Ray habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Sita sa pagitan ng mga rehas. Nabulag ako sa karangyaan at sa mga pagsisinungaling ni Bianca. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin, Sita. Please, bawiin mo ang kaso. Mag-umpisa tayo ulit sa probinsya. Tinitigan siya ni Sita nang may malalim na katahimikan. Wala siyang naramdamang galit at wala rin siyang naramdamang saya sa kahabag-habag na kalagayan ng kanyang asawa. Ang tanging naroroon sa kanyang puso ay ang matinding awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang kanyang tapat na asawa para sa isang bula ng kasinungalingan. Inilagay ni Sita ang mga papel ng legal na paghihiwalay sa ibabaw ng lamesa. Hindi ako pumunta rito upang maghiganti, Ray. Pumunta ako rito upang tapusin ang lahat ng ugnayan natin. Pirmahan mo ito at ibigay mo sa akin ang aking kalayaan. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga kamay, pinirmahan ni Ray ang mga dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahang tinanggal ni Sita ang kanyang simpleng pilak na singsing sa kasal at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Ray bago tumalikod at naglakad palabas nang hindi na muling lumingon. Samantala, gumuho rin ang mundo ni Doña Consuelo. Dahil sa mga utang na iniwan ni Ray, kinumpiska ng bangko ang lahat ng kanilang mga kagamitan at ari-arian. Ang dating mayabang na matanda na mahilig magmalaki sa simbahan ay napilitang lumipat sa isang maliit, madilim, at mamasa-masang kwarto sa isang squatter area malapit sa estero. Doon, nakaupo si Doña Consuelo sa gilid ng isang lumang bintanang kahoy, hawak ang kanyang lumang rosaryo habang nakikinig sa mga bulong-bulungan at tsimis ng kanyang mga bagong kapitbahay, ang mismong kahihiyan na kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Sa opisina ni Attorney Joaquin, iniabot ng abogadong may mabubuting mata ang isang pamilyar na sobre kay Sita. Ito na ang tunay na titulo ng lupa ng iyong ama sa Pangasinan, Sita, nakangiting sabi ni Attorney Joaquin. Malinis na ito mula sa anumang utang at opisyal na nakapangalan muli sa iyo. Ligtas na ang alaala ng iyong mga magulang. Dahan-dahang hinawakan ni Sita ang makapal at totoong papel ng titulo. Isang luha ng tunay na kaligayahan at kapayapaan ang pumatak sa kanyang pisngi. Nagpasalamat siya kay Attorney Joaquin at kay Aling Nena na palaging nasa kanyang tabi sa bawat hakbang ng kanyang laban. Bit-bit ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng lumang bandana ng kanyang ina at ang titulo ng lupa, sumakay si Sita sa bus patungong Pangasinan sa terminal sa Cubao. Naramdaman niya ang malalim na pagyanig ng makina ng bus habang dahan-dahan itong umaalis sa terminal. Tumingin si Sita sa labas ng bintana sa papalayong mga ilaw ng lungsod ng Maynila. Ang gabi ay dahan-dahang natatapos at ang unang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilay sa abot-tanaw. Ang hangin sa Pangasinan ay may ibang amoy, amoy ng asin, ng basang lupa pagkatapos ng ulan, at ng malayang dagat na walang hangganan.
Naglalakad si Sita nang walang tsinelas sa ilalim ng mga luntiang puno ng niyog sa lupa ng kanyang ama. Ang malambit na sikat ng araw ng umaga ay dahan-dahang gumigising sa kanyang balat na nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa kanyang buhay noong siya ay nasa Maynila. Itinali niya ang lumang bandana ng kanyang ina sa kanyang buhok at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang na tila ba nakangiti sa kanya mula sa langit. Hindi hinayaan ni Sita na ang kanyang mga nakaraang sugat ay maging dahilan ng kanyang panghihina. Sa tulong ni Aling Nena na nagpa siyang sumama sa kanya sa probinsya, itinayo ni Sita ang isang maliit na kooperatiba ng paglalaba at pananahi sa kanilang lugar. Ang maliit na gusaling kahoy na may mga katutubong disenyo ay naging tahanan ng pag-asa para sa mga kababaihan sa kanilang nayon na nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso at kahirapan. Doon, habang naririnig ang mahinang tunog ng mga makina ng pananahi at ang dahan-dahang pag-ikot ng mga washing machine, mayroong tapat na pagtutulungan, mga tawanan, at tunay na pagmamahal. Wala nang maruming bulong-bulungan, wala nang mapanghusgang mga mata ng lipunan. Madalas siyang tanungin ng mga tao kung napatawad na ba niya sina Ray at Doña Consuelo sa lahat ng kanilang ginawa. Sa tuwing naaalala niya sila, ngumingiti lamang si Sita ng may payapang puso. Pinatawad na niya sila, hindi dahil sa karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil ayaw na niyang dalhin pa ang mabigat na lason ng galit sa loob ng kanyang sariling dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kanila, kundi ang ganap na paglaya ng kanyang sarili mula sa kanilang mga anino. Nahanap na ni Sita ang tunay na kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang kanyang halaga bilang isang babae ay hindi na nakatali sa kanyang kakayahang magtiis ng pang-aabuso upang bayaran ang isang huwad na utang na loob. Natutunan niya na ang dangal ng isang tao ay hindi kailanman maaaring maging bayad sa anumang utang sa mundo. Ang pinakamahalagang aral na nais iwanan ni Sita sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking kanyang pinaglilingkuran o sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit sa ngalan ng tradisyon. Ang tunay na lakas ay nasa kapangyarihang bumangon muli, yakapin ang sariling mga sugat, at magsimula ng isang bagong umaga ng may karangalan at sariling pagpapasya. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Sita patungo sa baybayin ng Pangasinan. Tinitigan niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa malawak na karagatan. Ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa kanyang mga paa ay tila isang banayad na haplos na naglilinis sa huling alaala ng kanyang mga dumi. Nakatayo siya doon, isang malayang babae, may ngiti sa kanyang mga labi at ganap na kapayapaan sa kanyang buong kaluluwa. Ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa baybayin ng Pangasinan ay tila bumura sa huling bakas ng dumi ng nakaraan, habang ang abot-tanaw ay nagbubukas ng isang bagong umaga ng kapayapaan para kay Sita. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa akin sa mahabang landas na ito, hanggang sa huling hantungan ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kabanata, hindi ko mapigilang mapaluha sa aking mesa. Lalo na sa sandaling kailangang hawakan ni Sita, ang nanlalamig at nanginginig na kamay ng kanyang biyanan para sa huling pagmamano, at nang mapilitan siyang kuskusin ang mga sutlang damit ng kabit habang nalalanghap ang amoy ng sarili niyang asawa. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip, kundi inspirasyon mula sa mga totoong buhay at mga tahimik na luha ng mga kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban sa bawat unos ng buhay upang protektahan ang kanilang pamilya. Ang ating mga pinagdaanang sakit at pagtataksil ay tila mga mantsa sa puting tela. Maaaring mahirap itong tanggalin at maaaring masunog ang ating mga kamay sa matapang na sabon ng tadhana. Ngunit sa tulong ng malinis na tubig ng pagpapasya at tiyaga, muli nating maibabalik ang bawat hibla sa kanyang orihinal na kinang. Ang mantsa ay hindi permanenteng bahagi ng ating pagkatao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sita, pipiliin niyo rin bang bitawan ng galit at lumayo na lamang sa halip na maghiganti ng mas marahas? Sa mga sandaling ito, habang pinakikinggan ninyo ang aking tinig, nasaan kayo ngayon at anong mga gawaing bahay ang inyong pinagkakaabalahan? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng mga bagong labang damit, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga kwento
at saloobin sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating tahanan ay palaging may pusong handang makinig sa inyo. Huwag din po nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang maabot natin ang iba pang mga pusong nangangailangan ng yakap ng pag-asa. Nawa ay manatili kayong ligtas, matatag, at malayang namumuhay ng may karangalan sa inyong sariling landas. Pamagat ng kwento, mga mantsa sa sutla ng pag-ibig, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Bituing Pag-ibig.